Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakatutok sa legal na issue. VP Sara sinabing walang sapat na ebidensya ang impeachment complaint. Ebidensya laban kay VP Sara matibay ayon sa prosecution panel. Fuel surcharge para sa flights mula July 16 hanggang 31 ibinaba sa level A. Bawas pamasahe, asahan. Reversal of conviction para sa grupo ng human rights advocates pinapanawagan. National Safe School Summit and Safety Drill inilunsad sa Maynila. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, mga legal na usapin at hindi testimonya ng mga saksi ang naging sentro ng ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa buong detalye, tunghayan ang aking ulat. Sa halip na magharap ng panibagong testigo, tinalakay sa impeachment court ang mga mosyon at oral arguments ng magkabilang panig, kaugnay ng mga hinihiling na sabina sa bank records, Bureau of Internal Revenue records at Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mance Carpio. Nauna nang inihayag ng House Prosecution na hindi na nito ihaharap bilang mga saksi sina Chief of Staff Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Dahil ayon sa kanila, naging sapat na ang mga naunang testimonya at dokumentong naiharap upang patunayan ang kanilang punto sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint. Ayon sa prosecution, inamin na rin ng depensa na naganap ang online press conference noong November 23, 2024 at ginamit pa ang parehong video sa kanilang presentasyon. Kaya hindi na umano kinakailangan ang karagdagang pagpapatunay sa naturang recording. Sa kabilang panig, mariing tinutulan ng defense team ang kahilingan ng prosecution na makuha ang bank records, tax record at AMLAC documents ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa. Pagigiit pa ng kampo ni VP Sara, nalabag umano ito sa mga umiiral na batas sa bank secrecy, tax confidentiality, Anti-Money Laundering Act at sa karapatan sa due process at privacy, lalo na sa mga record na hindi saklaw ng kanyang panunungkulan bilang Vice President. Binigyan din pa ng defense team na may hiwalay na legal na personalidad ang asawa ni VP Sara at hindi umano maaaring isama ang mga record nito nang walang sapat na batayan sa batas. Samantala, inaasahang magpapasya ang impeachment court kung pagbibigyan ng kahilingan ng prosecution sa pagpapalabas ng mga subpoena habang nagpapatuloy ang pagtalakay sa Article 4 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umano'y grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, hindi ito simpleng grave threats. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, ang pagbabanta at may kinausap na tao na handang pumatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker ay hindi simpleng grave threats na maaaring isampa sa korte. Aniya, ito ay issue ng national security lalo na at na ang nagsabi ay ang vice-presidente. Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang itong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker.
hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang na lang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Good news naman sa mga traveler. Asahan ang panibagong bawas pamasahe sa plane tickets para sa flight mula July 16 hanggang 31. Kasunod ito ng inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na pagbaba sa Level 8 ng fuel surcharge mula sa kasalukuyang Level 9. Sa ilalim ng Level 8, nasa 253 hanggang 787 pesos ang singil ng fuel surcharge. Para riyan sa local flights, habang 830 hanggang 6,200 pesos naman sa international flights. Patuloy na ang pagbaba ng fuel surcharge nitong nagdaang buwan, matapos ang matatandaang pagsipa sa historic level 19 noong ikalawang bahagi ng Abril dahil sa sigalot sa Middle East. Para sa ating ulat panahon, bagyan ng humina ang southwest monsoon o habagat at umiiral lamang ito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Magkakaranas naman ng maaliwalas na panahon na may bahagyang maulap na papawirin at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon bunsod ng localized thunderstorms. Habang inaasahan naman ang mainit at maalinsangang panahon sa Visayas at Mindanao na may tsansa rin ng panandaliang buhos, dulot din ng localized thunderstorm. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Josie. Nakasalukuyan na lamang isang low pressure area o LPA at wala itong direktang epekto sa panahon at anumang parte ng bansa. Gayon din ang isa pang LPA sa labas ng PAR na nagpahina naman sa habagat. Susunod sa News Force. VP Sara, sinabing walang sapat na ebidensya ang impeachment complaint. Ebidensya laban kay VP Sara, matibay ayon sa prosecution panel. National Safe School Summit and Safety Drill inilunsad sa Maynila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.